Hello mga be! Ako si Jason at ito ang aking Fangirl Travels. Tara! Sama ka! Okay, napaka-arty talaga ng ating intro. Nanggigigil ako. At ang video na ito ay para sa mga a-attend na Swifties na katulad ko sa Singapore tapos hindi nakapangalan sa inyo yung ticket. Oo, red flag nga ba ito sa ating BI? Sa mga BI na BI? Yan ang ating alamin. First time traveler ka man o hindi, not necessarily naman na kailangan mong i-disclose na pupunta ka sa Singapore para manood ng Eras Tour. Pwede mo naman din sabihin na for leisure or for tourist or for vacation yung gagawin mong pagpunta doon. Pero kapag nag-follow up questions na nga sila, huwag kang kabahan be. As long as wala kang gagawing masama, kalmahan mo lang, okay? Marami kasing mga human trafficking kineme dito sa Southeast Asia, lalo na dun sa Cambodia, 'di ba? Na yung iba ginagawa nila, magta-travel muna sila sa ibang Southeast Asian country tulad ng Thailand o ng Malaysia bago sila pumunta dun sa Cambodia. Tapos magiging biktima lang pala sila ng human trafficking. Kaya medyo maarte yung immigration natin pagdating dyan sa mga pagpunta sa mga bansang yan. And sa Singapore, hindi nyo naman kailangan mag-worry kasi as long as hindi kayo nakatag na meron kayong working visa application o yung SPAS application sa Singapore kasi nakikita na yan ng BI sa kanilang system. So, wala naman kayong dapat ikakaba. Wala kayong dapat ikabahala as long as wala kayong gagawing masama. Okay? So, ayun na nga, nag-follow up question na. Siyempre, sasagot ka na manonood ka ng Eras Tour ng ating mamang na si Taylor Swift, of course. At ayun na nga, tinanong na yung ticket. Pinakita mo yung ticket at hindi siya nakapangalan sa'yo. Diba PDF yon? Or pwede ka rin magpakita ng screenshot. Naku, anong gagawin mo? Pwede kasi yung pinagbilhan natin ng ticket is friend natin, kamag-anak, or pwede ring total stranger, diba? Na nagbebenta sa social media. So, doon natin nakuha. So, pwede tayong humingi na kaagad ng authorization letter from them. Yun yung una. Susunod naman is humingi tayo ng digital copy ng ID nila. Tapos, kung tulad ko na yung friend ko na pinagbilhan ko ng ticket is pupunta rin naman siyang Singapore, manonood din siya. So, dalawa yung nabili niyang ticket. Hingi din ako ng copy ng itinerary niya, nung flight niya papunta at pabalik ng Singapore. Mas mauuna kasi yung flight ko to Singapore compared doon sa friend ko na parang 2 days before the concert, March 9, see you there mga Swifties ng March 9, saka lang siya lilipad ng Singapore. So, hiningi ko na rin yung itinerary niya. Kung kasama nyo naman niya yung friend nyo o yung relative ninyo, naku, hindi nyo na problema. Kasi ayan, pwede silang maging buhay na patunay doon sa immigration na kasama nyo naman sila. Pero kung hindi, pwede kayo magpakita ng mga picture sa social media na magkakilala talaga kayo, na mag-anak talaga kayo. O kung kailangan pa ng ID and birth certificate, naku, dalhin nyo na para makasigurado kayo. Pero kung sa ibang tao nyo nabili ang inyong ticket, pwede nyong ipakita yung conversation ninyo ng inyong transaction. Tapos, di ba, uso na rin naman ngayon yung mga nagsasign ng mga contract, whether it's soft copy or hard copy. Doon sa napagbilhan nyo, pwede nyo rin yung ipakita. And syempre pa, as always, be confident lang sa pagsagot and be truthful lang. Maging magalang dyan sa ating mga BI. And kung wala ka naman talagang gagawing masama, 'di ba? Wala kang magiging problema sa immigration natin, whether you're first time traveler or hindi. So, see you there sa Singapore, mga Swifties. March 9 po ako. Mwah, mwah, mwah.